Magandang araw sa iyo. Merong tayong kwento ngayon galing mismo sa iyo. Isang personal na salaysay ito. Tungkol sa isang munting sikreto na nauwi sa isang, malaking tsismis sa pamilya nyo. Nagsimula sa iyo at sa tita baby mo. At nagtatanong ka kung tama ba yung naramdaman mo after. Kung yun nga, okay, ang mission natin ngayon, himayin natin tong kwento mo. Alamin natin paano ba ito nagsimula. Tsaka paano nabuo yung mga akala versus yung totoo, at ano yung naging epekto sa inyo bilang pamilya. Sige, umpisahan na natin. So, eto na, nagsimula raw to sa pagiging mapanuli mo, no, kay tita baby mo. Napapansin mo raw kasi siya, laging may kausap sa phone, medyo patago pa raw minsan. Yung parang may tinatago effect. Oo, parang ganon. Tapos may mga words kang naririnig like clients, bagong delivery bukas, pati yung malaki talaga ang kita dito. Medyo intriguing nga pakinggan yun. 'Di ba? Medyo kahina-hina lang nga naman. Dito papasok yung yung tendency nating mag-jump sa conclusions agad. Kasi may mga keywords kang narinig Clients, delivery, kita. So, ang isip mo nag-formulate agad ng mga posibleng negosyo. Nga. Baka high-tech, di ba? Crypto o kaya high-end MLM o baka import-export. Kasi yun yung mga parang nasa paligid natin na naririnig. Pinupunan natin ng sarili nating assumptions, yung mga patlang kumbaga. Totoo. Ang dali nating gawin yan, no? Konting clue lang. Buo na agad yung pelikula sa isip. At dahil nga sa curiosity mo, tsaka yung mga teorya mo, ayun na, naikwento mo sa pinsan mo. Sa isang family gathering pa naman. O timing. O nga simple lang naman daw yung pagkakakwento mo. Parang, uy, si tita baby mukhang may bagong malaking business ha? Puro deliveries at clients daw Simple lang. Pero alam mo na, yun na yun. Yun na yun, kumalat na. Diyan na papasok yung bilis ng information or misinformation sa loob ng pamilya. Mula sa simpleng hinala mo, naging parang confirmed news na habang pinapasa-pasa. Grabe. Oo, wala nang nag-double check kay Tita Baby. Biglang, lahat interesado na sa big-time business daw niya. Totoo. Ang bilis kumalat, no? Parang wildfire talaga. Biglang lahat daw ng tita, tito, pati si Lola. Nakikichismis na. Nagtatanong na kay tita baby kung paano sumali, kung pwede mag-invest. Grabe. Kung gaano na siya kayaman. At dito na ngayon yung twist, yung malaking twist. Eto na. Kasi, syempre, si Tita Baby nagulat. Ano tong mga pinagtatanong sa kanya? Ano raw yung malaking business niya? Oo, kasi yung sekretong negosyo niya pala, yung pinagkukunan niya ng extra income na kinatutuwa niya, ay yung pagiging dealer lang pala ng Tupperware tsaka Avon sa barangay nila. Oh my goodness. Ang layo ng agwat, no? Mula crypto, naging Tupperware. Nakakaloka. Malayo talaga. Yung mga clients pala, yung mga suki lang niyang kapitbahay, mga kumari niya. Okay. Yung deliveries, siya mismo naghahatid. Baka nga naka-duster lang habang nagde-deliver Malamang. At yung malaki ang kita, totoo naman siguro para sa kanya. Kasi bilang dagdag kita, malaking bagay na yun sa budget niya, di ba? Oo naman, extra income yun So, napakalinaw na example to ng difference in perception, no? Kung ano yung malaki o sekreto para sa isa, baka simple lang pala sa iba. Depende sa context. Oo nga, grabe yung naging sitwasyon. So, ang tanong mo nga, ano yung naging resulta nito para sa'yo? Sabi mo, sobrang nahihiya ka raw. Kasi napilitan si Tita Baby na magpaliwanag sa lahat. Imagine mo yun. Nakakahiya nga naman yun para sa kanya. Oo, pero at the same time natatawa ka rin do sa buong pangyayari. At tinatanong mo kami kung naging asshole ka ba raw. Hindi tayo nandito para husgahan ka. Pero ang ganda nitong kwento mo kasi pinapakita talaga niya kung paano ang isang maliit na akala Pwedeng lumaki. pwedeng lumaki ng grabe dahil lang sa assumptions at siguro lack of communication na rin. Tsaka yung importance ng pag-verify, no? Bago maniwala o lalo na bago ikalat, kahit pa sa pamilya. Isang tanong mo lang sana kay Tita Baby noon, Tita, ano po yung business nyo? Baka tapos na agad yung Oo usapan. nga Isang mahalagang paalala yan sa ating lahat.
Totoo? Kaya bilang pagtatapos, iiwan namin sa'yo tong tanong na to based dito sa napag-usapan natin. Kailan ka huling nakabuo ng isang malaking conclusion o ideya mula lang sa mga pira-pirasong impormasyon na narinig mo? Ano yung naging resulta nun? Pag-isipan mo hanggang sa susunod nating paghimay.